Hello, magandang araw mga kabarya. Welcome back to OMG TV channel. Magandang araw sa lahat, magandang gabi or magandang umaga kung saan ka man sa mundo. So magandang araw sa inyo. Okay? So balikan natin mga kabarya yung isa sa mga nag-viral ko na video dito sa YouTube. Yun yung 10 pesos na may halong ginto. So, anong year ba yung napakarami ang nag-comment, nagpatotoo na may halong ginto ang year na kanilang napili. So, kung titingnan ko sa mga comment mga kabarya, napakarami ang year 2001. So, pangalawa ang year 2000. So, sa dalawang taon na yan mga kabarya, yan ay diyan nagdududa yung ating mga kabarya dati na may ginto ang year 2000 at saka 2001. Gani man naggawa tayo ng eksperimento at tinistingan natin yung mga barya at ang ginamit nating mga barya dito ay mga hard to find. So ano yung mga hard to find na ginamit natin? Maliban sa year 2000 na semi hard to find, mayroon tayong ginamit na 2001, 2002 at saka yung iba pang mga 10 pesos na may low mintage na sinasabi nating hard to find. So, mayroong comment dito mga kabarya at basahin natin itong isang comment dito. So, ito ay isang comment na galing sa kay Jitlag, no? Jitlag ang nakalagay dito. So, at Jitlag 536. So, tagal-tagal na to kasi 8 months na ang 8 months ago na ang nakalagay dito. Ito ang kanyang sinabi. Sa aking opinion, walang ginto diyan. At ayon sa BSP, wala silang hinalong ginto sa pira natin. Silver nga, wala ginto pa. Ang silver nga daw ay wala ginto pa. At lalong hindi hard to find, very common yan kaibigan. 2007 at saka 2009 ang hard to find dito sa 10 pesos BSP na kanyang sinasabi. Okay? So, yes no, totoo. Yung hard to find talaga sa 10 pesos ay itong 2007 at saka 2009. Kasi, bakit ito naging hard to find? Duda nga ang karamihan na walang ginawang year 2007 at saka 2009. Okay na? So, wala tayong duda dyan mga kabarya sa year 2007 at saka 2009 na hindi hard to find. Hard to find talaga yan. So yan ang pinakamahirap na hanapin dito sa 10 pesos BSP. So yung ginamit ko dito sa eksperimento, yung nakaraang eksperimento ko na sabi ko nga ang video ko ay marami-rami na rin ang views, malapit na sa 1 million. So umabot na sa sobra 800,000 no, ang views nito. So, ang ginamit ko dito na barya, meron akong semi-hard to find na year 2000 at 2001. So, sa dalawang taon lamang ang ating pag-usapan mga barya kasi marami-rami yung mga barya na ginamit ko dito at ang wala lamang doon yung 2007 at saka 2009. So, meron akong 2010 na hard to find doon, 2008, 2016 at saka 2014. So, yung iba naman mga semi-hard to find. Okay? So, dito sa sinabi ni Jitlag na hard to find ang 2007 at saka 2009 lamang yung kanyang nalalaman. So, okay rin. At totoo namang hard to find yan. Ngunit yung ginamit ko doon mga kabarya na year 2001 ay isa ding hard to find. So, kung bakit siya naging hard to find, ito ang ating basihan. Okay? So, titingnan natin dito sa data ni Numista sa kanyang records kung bakit naging hard to find yung 2001 na ginamit ko dito. Okay? So, ito na yon. Ang una dito, isa din sa ginamit ko doon ay ang semi-hard to find na year 2000. So, dati ito, ang year 2000 ay mayroon lamang 2%, kaya semi-hard to find. Ngayon ay biglang dumami, no? Umabot na siya sa 7%. Ang year 2000 ay reverse 1A.
So, meron siyang presyo na very fine 27, extremely fine 27, almost uncirculated 88, at meron siyang uncirculated na 170 pesos. So, mataas mga kabarya kung ikumpara mo sa ibang mga 10 pesos ay mataas na itong 170 pesos na price. Okay? So, ngayon naman doon sa comment ni Jitlag na ang 2001 na sinasabi natin na hard to find ay sinabi niyang common. So, kung makikita nyo sa video, ang 2000 na ginamit ko doon mga kabarya ay reverse 1B. So, isa siyang hard to find kasi 0.8% lamang yung kanyang frequency. So, napaka-liit no ng kanyang frequency. So, ibig sabihin nito ay kukunti lang talaga itong mga 2001 na reverse 1B. So bakit natin nasabi na yung aking barya na pinapakita ay reverse 1B na 2001 na siyang hard to find na mayroong 0.8% lamang yung kanyang frequency. So dito natin siya binabase mga kabarya. Titingnan nyo ang star sa kanyang likuran at ang reverse die 1B na 10 pesos na 2001 na ating pinapakita ay meron siyang Big 10, Script of Legend, Cogwheel with Looted, Sun with Short, Narrow Wrist. Okay? Short ang narrow wrist ng kanyang sun, Sharp Pointed Star. So, ayan o. Meron siyang Sharp Pointed Star. So, yung 2001 na ginamit ko dito mga kabarya sa eksperimento ay isang hard to find. Kasi short narrow wrist, then sharp pointed star. So, yan no, brother Jitlag, kung makikita mo itong video, hindi lamang 2007 ang hard to find sa 10 pesos BSP. At hindi lamang 2009 ang hard to find sa 10 pesos BSP. So, marami ang hard to find nito. At ito no, babanggitin ko lahat ng mga hard to find. Para doon sa hindi rin nakakaalam kung ano ang hard to find dito sa mga 10 pesos na barya sa BSP series. Unang-una is 2001 reverse 1B. So ito na yung ginamit natin doon sa eksperimento. 0.8% lamang yung kanyang frequency. Pangalawa, 2002 na reverse 1D. 0.8% din ang kanyang frequency. Hard to find. At ang pangatlo is 2005 na reverse 2B, 0.8% din. At saka 2005 na reverse 3E, 0.4% ang kanyang frequency. Another 2005 na reverse 4, 0.3% ang kanyang frequency. At yung sinabi ni Brother Jitlag na 2007, 0.5% ang frequency. At meron pa sa 2008 na reverse 2A, 0.9% ang frequency, hard to find. 2008 na reverse 3A, 0.6% ang frequency, hard to find. 2009 na reverse, isa sa sinabi ni Brother Jitlag, no, na hard to find is 0.6% ang frequency sa 2009. At meron pang 2010 na reverse 3A, 1.1% ang frequency. Hard to find pa rin yan mga kabarya kasi mahirap hanapin yung mga 1% lamang ang kanyang percentage. Then yung ating 2014 ay isa rin sa hard to find, 1.3%. And 2016, no? Ito ay nagiging same hard to find kasi 2% ang kanyang frequency. Okay, so kung makikita mo yan, Brother Jitlag, yan yung mga hard to find dito sa 10 pesos na BSP. Hindi lamang 2007 at saka 2009 ang hard to find. So marami dito ang mas mababa pa ang frequency sa 2007 at saka 2009. So ang 2007 is 0.5, ang 2009 naman is 0.6. Habang ang 2005 na reverse 4 is 0.3. 2005 na reverse 3 is 0.4 at ang 2008 na reverse 2 is 0.8. So, karamihan 0.8
Yung reverse 1D na 2002 at saka 2001. Yung ginamit ko sa eksperimento doon sa paghahanap natin sa ginto sa 10 pesos BSP. 0.80% din ang kanyang frequency. So, isa yon sa very hard to find, brother Jitlag. Okay? So, hanggang dito lang muna at maraming salamat sa panonood. So, kung sino yung may mga hard to find dyan, ipakita lamang sa baba ng ating video or mag-message kayo or ipakita nyo sa messenger, isend nyo sa ating Facebook page, Coincidence, sa messenger para makita ko at makilatis ang inyong mga barya. At kung isa yan sa mga hinahanap natin ng mga hard to find, so pag-usapan natin ang presyo at posibleng bibiling ko ang iyong barya pag ito ay maganda ang kondisyon. Okay? Maraming salamat and God bless.